walang permit yung fifth floor niyan. Malinaw sinasabi niya walang permit yung fifth floor. In-applyan nila 4 floors, itong building pa lang po ito, hindi pa kasama itong mga to. Bakit gano'n ang nangyari? Actually, ang anti-corruption po, akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw. Pero ang tunay na magnanakaw talaga ay 100% na pagnanakaw. Yung servisyong hindi mo maibigay sa tao. Dinideprive mo sa serbisyo ang mga tao. Hindi mo sila binibigyan ng mga kailangan na gawain ng panggobyerno na nakapokus ka pa sa anti-corruption. Yun po talaga ang tunay na corruption. Dahil akala natin na tuwing nakakaipon tayo ng bilyon-bilyong pera at salapi sa pamamagitan ng savings, akala natin hindi pagnanakaw yun, pero totoo, mas pagnanakaw po yun. Major bank account ng mag-asawang contractor na sina Sara at Curly Discaya bigla ang na-freeze ng isa sa pinakamalaking bangko sa bansa. Ito ay kinumpirma ng kanilang abogado at spokesperson na si Attorney Cornelio Samaniego III. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, walang natanggap na kautusan mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Korte o maging sa Anti-Money Laundering Council ang pamilya para i-freeze ang kanilang mga accounts. Dahil dito, iginiit ng kampo ng mga Diskaya na ang ginawang hakbang ng bangko ay labag sa batas at walang sapat na batayan. Ito ay malinaw na paglabag sa batas hinggil sa bank deposits na pinamamahalaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ani Attorney Samaniego. Sa ngayon, wala pang anumang utos mula sa Anti-Money Laundering Act, Bangko Sentral ng Pilipinas o Korte na nag-aatas na i-freeze ang mga account ng mga Diskaya. Sa kasamaang palad, isa sa pinakamalalaking bangko sa bansa ang nag-freeze ng mga account ng aking mga kliyenteng mag-asawang Diskaya. Dagdag pa ni Attorney Samaniego. Mas lalong naging kontrobersyal ang sitwasyon dahil nakatakdang humarap si Pacifico Curly Discaya, ang asawa ni Sara Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa September 8, 2025 na nag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa flood control projects. Parehong dadalo si Curly Discaya at Sara Discaya, ang umano'y hari at reyna ng mga flood control projects sa gagawing pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa ngayon, nanindigan ang mag-asawa na hindi sila tumatakas at nananatili sa bansa. Yes ma'am, pupunta po kami. Actually, sa Lunes po, September 8, meron po kaming hearing din sa Senado po. Okay. September 9, meron din po kami sa House of Representatives. Sa September 8 po, pupunta po si Sir Curly Discaya kasi nakatanggap na rin po siya ng subpoena. So, nag-usap po kami kagabi, ang sabi niya, samahan po siya sa Senado. Ganun din po sa House of Representatives. And together po, sina Mama Sara Discaya, pupunta po kasi pupunta na po sila nung una pa sa Senado po. Yes, so sa Senate nagpunta, parang dun po sa Congress ata hindi nakapunta no? Pero this time, mag-a-attend na po. Explain ko lang po bakit po hindi nakapunta nung sa Congress po nung nakaraan. Kasi po may untoward incident po na nangyari, may supervening event. Nagpunta po kasi doon ng Bureau of Customs. Ito yung araw na unang punta po nila. So nagulat po sila bakit may mga search warrant. So natural course po na siyempre magulat po sila. Nag-react, bakit ganun? Nakatakda rin silang umapila laban sa freeze order ng bangko na anilay nagdudulot ng matinding epekto hindi lang sa kanila kundi pati na rin sa kanilang pamilya. Samantala, ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, noong 2018, ang St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng pamilya Discaya ang nanguna sa mga nakakuha ng kontrata sa ilalim ng Build, Build, Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula July 2016 hanggang December 2017, umabot umano sa 12.3 billion pesos ang halaga ng mga proyekto na nakuha nila kahit pa nasuspende sila ng DPWH dahil sa umano'y peking tax clearance documents. Matatandaang nagsimula umano ang pagtuklas ng mga illegal construction na gawain ng Discaya sa St. Gerard Construction Company noong mabisto ni Mayor Vico Soto ang illegal na ginagawa ng kumpanya ng Discaya. Inuna ang pagtatayo ng mga establishmento bago ang building permit. Ipinatigil ang construction ng St. Gerard dahil walang permit. Ayon sa Section 301 of the Presidential Decree, otherwise known as the National Building Code of the Philippines,
No person, firm, or corporation, including any agency or instrumentality of the government, shall erect, construct, alter, repair, move, convert, or demolish any building or structure, or cause the same to be done without first obtaining a building permit. Therefore, from the building official assigned in the place where the subject building is located or the building work is to be done. Actually, hindi 2 years lang. 6 years na ngayon na battle cry is anti-corruption. Good governance. Good governance. So, ibig sabihin, ang mangyari kasi nito, parang kung yan pa rin ang battle cry, ibig sabihin, hindi pa rin nalulutas ang corruption. Dapat kasi sa unang taon pa lang, unang term pa lang ay nalutas na natin yan at nandun na tayo nakapokus ngayon sa mga lahat ng mga serbisyo, proyekto at mga basic services po. Kasi kung hanggang ngayon nakapokus ka pa rin po sa anti-corruption, ibig sabihin, mahirap talagang labanan ng sarili minsan pag gano'n ang tema. Kasalukuyang mayor mabango, kilala bilang Anti-corruption guard, parang gano'n. Pero kung aalamin nung katotohanan, mag-ikot-ikot na parang kabaliktaran niya. Actually, ang anti-corruption po, akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw. Pero ang tunay na magnanakaw talaga ay 100% na pagnanakaw. Yung serbisyong hindi mo maibigay sa tao. Dinideprive mo sa serbisyo ang mga tao. Hindi mo sila binibigyan ng mga kailangan na paggawain ng panggobyerno na nakapokus ka pa sa anti-corruption. Yun po talaga ang tunay na corruption. Dahil akala natin na tuwing nakakaipon tayo ng bilyon-bilyong pera at salapi sa pamamagitan ng savings, akala natin hindi pagnanakaw yun, pero totoo, mas pagnanakaw po yun. Dahil ang inflation rate po natin is 6.5% per year. For every 1 billion mo po na pera, 65 million po ang nawawala sa'yo na hindi mo ginagasta ang pera, yun po ang masaklap. Kaya dapat po, ang pera po, ginagasta po yan para paunlarin po ang buhay ng bawat Pasigenyo. At hindi po dapat tinitipid yan, ginagasta po yan. Dahil kung titipid po natin at hindi natin gagastahin, huwag na lang po tayong mga kolekta ng buwis. Dahil una, ang purpose po na pagkolekta ng buwis ay para itulong sa mga taong wala. Diba yung your taxes are working for you? Your taxes are not working for you. Your taxes dapat are working for you. Yes. Opo. So at the end of the day, we could call this some sort of economic sabotage para sa mga Pasigenyo. Opo. Kasi ang serbisyong hindi mo po binibigay sa mga tao ay economic sabotage po yun at yun po ang talagang tunay na corruption. Kasi na-implant po sa utak natin ang corruption, pag nanakaw lang, kinuha mo yung pera, ninakaw mo, corruption. Pero ang serbisyong hindi mo maibaba sa mga tao, 100% corruption po yun. Siyempre, wala namang ganyan sa amin, wala namang red tape. So, yun nga yung difference from siguro other politicians. Hindi namin alam kung paano yun, no? Yung gumawa ng pera or sariling pera. Ang paggawa namin ng sarili namin pera is through our projects, through our hard work. So siguro yun yung namin maidadala namin sa kung palarin man kami. Bakit hindi ko nakala yung digitized governance? Ayan, Yes. actually, yung digitized governance na yan, salita ng anti-corruption, sigaw tayo ng sigaw ng anti-corruption, pero ang totoo, hindi naman natin ginagawa ng paraan na mawala ang corruption. Sa pamamagitan po ng digitalization na ipapatupad ni Ate Sara kung sakaling siya po ay palarin, yan po talaga ang tunay anti-corruption. Kasi may sistema na po. For example, malalaman natin ang inventaryo ng ating mga delivery, mga supplies, etc. or pangklaseng servisyo yan, naka-inventaryo yun. Ibig sabihin, sa inventaryo ko ang nakalagay 1,000, tapos dinispense mo 500 pa lang, ubos na yung 1,000 mo, ibig sabihin may naka-1 or under delivery yung supplier. So ibig sabihin, sa pamamagitan ng ganitong klase ng digitalization, makokontrol natin o maiipsa natin, hindi man natin mawala ang corruption na at least 99% po ng corruption mawawala sa pamamagitan ng isang smart city na digitalization. Dahil lahat, kontrolado lahat. For example, sa office namin, nalalaman namin ang lahat ng inventaryo. Minsan, katulad ng GCash na lang, yung pagbabayad, yung PayPal, isang uri ng digitalization yan. Na minsan, hindi mo na kailangan magbayad ng over the counter doon pa lang, pwede ka na magbayad. So, ibig sabihin, nakokontrol ka agad. Kaysa sinasabi natin, contactless. Hindi mo ma-implement isang contactless na transaction kung hindi mo i-implement isang digitalization. Katulad ng sinabi namin kanina, nagsabi ako kanina na given the good health, siguro bawing-bawi na ako doon. Hindi ko kailangan na bawiin pa. No, ano pang babawiin mo? Ang pinasok mo is public service, giving your service to the sa mga mamamayan ng Pasig. So, hindi ko na kailangan bawiin yun. Okay na kami. No, hindi naman kami too greedy. At saka ang katwiran kasi namin na walang gawang mabuti na magdudulot ng masama.
So, ibig sabihin, lahat pala ng gawang mabuti ay magbubunga ng mabuti rin. Tayo po ay patuloy po tayong gagawa at sa lahat po ng mga nagsasalita na kami po ay ang sabi nila ay anong gagawin ng mga yan? Babawi lang yan. Hindi na po namin kailang bumawi. Dahil kung gusto po namin bumawi na talagang tunay na pera, ay hindi na po kami tatakbo sa paglilingkod. Magpapatuloy na lang po kami sa aming pagninegosyo. Dahil ang negosyo po namin ay buong Pilipinas po. Lalawakan lang namin ang market namin. Parang 5 syudad na rin po, nakatumbas ng pondo. Ang pwede po namin maging revenue kapag sinipagan lang namin. Ibig sabihin, gusto po lang po namin ipagamit ang aming mga sarili kay Lord sapagkat nakikita namin na gusto kami gamitin ng Lord para dumaloy lang po ang magandang kinabukasan sa Pasig dahil una, yung talento pinagkaloob niya po sa amin ay baka gusto niya lang gamitin ito. Para sa ganon, yung mga taong nangangailangan sa ibaba ay matulungan natin sapagkat ito pang mga plataforma na ginagawa namin ay hindi lang po galing sa tulong ng mga tao na humihingi ng ganito klase ng plataforma, kundi galing din po ito sa puso namin. Ano pong nangyari dito? Ito po, ano permit na to? Sir, meron na po yun. Sir, gusto ko lang ilinaw ha. Simula ako dito, hindi kayo pinahihirapan ha. Wala kami, may kontrata pa kayo sa city, walang problema. Walang problema, pag nag-bid kayo sa city, walang problema, kayo manalo. Walang problema. Hindi kayo hinaharas, hindi kayo pinahihirapan. Pero, nagtataka ako sa inyo. Kasi, di ba AAA kayo? Quad A, o hindi lang pala AAA, quadruple A pala kayo. Kayo isa sa pinakamalaking contractor sa buong Pilipinas. Sa sarili ninyong syudad, hindi ko yung makatuloy ng permit. Bakit gano'n? Ito, pare, anong permit yan? Ano nga ang permit? Meron building permit. Ilang floors yung in-apply ninyong building permit? 4. Ilang floors yan, pare? Sir, ito na rin for all of the Ano una? Permit o construction? may permit na po. May building permit. So, kukuha ka ng permit na 4 floors, tapos magtatayo ka ng Ay, hindi sir. Ito, Boss, hindi yan 6 stories ba yan? 7? 5 lang. Oh, pero yung permit Yung for 4. sir, for ina-apply na namin yung Okay, so walang permit yung 5th floor niyan. Oh, malinaw ha, sinasabi niya walang permit yung 5th floor. In-applyan nila 4 floors, itong building pa lang po ito, hindi pa kasama itong mga to. Bakit ganun ang nangyari? Ina-apply na po namin sir. Pare, compliance ka, dapat marunong ka. Ano una, permit o construction? Ano na una, permit o construction? Familiar ka sa building code? Compliance officer ka? Yes. Anong offense mo yun? Di ba criminal offense yun? Oh, so, ngayon, kailangan ko kayo kasuhan, kundi hindi ko ginagawa trabaho ko. Ito, may permit na to, wala. Ongoing na po sir. Ano una dapat pare? Construction o permit? Permit po. Dito, ano na una? Construction o permit? Construction. Oo, malinaw ha. Wala akong, di natin hinaharas do. Lumalabag kayo sa batas. Sana makarating naman sa mga owner. Sino ba owner ito? Sir, Pacific siya. Diskaya. Pakisabi naman. Di ko sila kilala ha. Wala akong, hindi ito personal. Pero, nakailang sabi na kami. Nung una naman nagsasabi kami ng maayos. Nagno-notice kami ng maayos. Pinapatawag namin kayo ng maayos. Ba't ayaw nyo tumigil? Kitang-kita lang ang sarili kong mata. Ongoing yung mga construction, pati din sa kabilang lote. Wala kayong mga permit. Bakit? Nahihirapan ba kayo sa ubo? Kasi kung nahihirapan kayo, may hihingi ba sa inyo ng lagay? Wala naman. Kung meron, sumbong nyo sa akin, di ba? Kami may kasalanan nun. Sumbong nyo, a-actionan ko yan. Pero, ito, anong dahilan? Hindi mo alam. Bakit po gano'n ang ginagawa ninyo? Sir, bilang quadruple A contractor, alam nyo ang lahat ng batas, alam nyo ang lahat ng proseso. Bakit hindi po kayo sumusunod? Ang alam ko sir, bali ano na ng boss namin na ayos namin yung... Sir, kung anong tinanong ko sa kanya, yun din po tatanong. Kilala mo na kayo, sir? Harvest lang. Ano po kayo, sir? Engineer po kayo? O engineer pa kayo, dapat kabisado niyo ang lahat. Sa batas po, ano po una? Construction o permit? Permit. Dito po, 5th floor natin. Ano po na una? Construction o permit? Construction ang nauna. Dito po, sir. Ano po na una? Construction o permit?
Sorry, may ongoing. Kaya ongoing din po yung Nasaan yung permit? Ito po sa Hindi apply. Di pa rin. Actual permit ang pinag-uusapan natin. Sir, ganito po. Kung nag-apply kayo ng permit at nagkaroon kayo ng problema, pinahirapan kayo, mali yung proseso namin, sumbong nyo sa akin, ako mismo ang gawa ng aksyon. O kaya kasuhan nyo kami kung may mali talaga. Walang problema doon. Tama po yun. Pero, wala naman problema. Ayaw nyo lang sumunod sa batas, ay may problema tayo, sir. Hindi naman po pwede yun, engineer. Kasi malinaw na malinaw. Una, ang permit sa construction. Failure to comply, failure to get a permit bago mag-construction, hindi lang po yan basta bawal. Criminal offense po yan. Krimen po yan, sir. Bilang engineer, alam nyo po yan. Hindi po ako nag-iimbento dito, alam nyo po yan. Ngayon, inaamin nyo sa akin na yung construction ng 5th floor hindi kasama sa permit ninyo. Ang construction sa buong lote na ito, walang building permit. Construction dun sa kabilang lote, wala ako nakikita ng building permit. Kasi dapat nakapaskil po yan. At inaamin ninyo na under process pa lang po siya. Dulo, ano pa lang po, demolition permit pero Demolition ba? Ito rito, construction, di naman demolition lang yan. yung parking. Parking meron na rin. Ano na ba? Yan ang hindi ko maintindihan, engineer. Kasi quadruple A kayo. Hindi naman namin kayo pinahihirapan. In fact, sabi ko nga kanina kay ninyo, compliance officer, may kontrata pa kaya kayo sa LGU. Tanungin niyo yung mga gumawa sa Red Forest, may kontrata kayo. Walang problema. Hindi namin kayo kinakaaway, hindi namin kayo hinaharas. Kahit na yun yung laging sinasabi ng owner ninyo, hindi totoo yun. Ang problema, hindi kayo pati yung mga waiting, wala naman permit yun eh. Illegal yung ginagawa ninyo. Kung legal kayo, walang problema. Kaso illegal yung ginagawa ninyo. Criminal offense ang ginagawa ninyo. Kaya may problema tayo. Naintindihan po ninyo, engineer. Makakarating po ba sa owner natin? Wala ang problema eh. Kaso gumagawa kayo ng illegal. At hindi ko talaga maunawaan kasi bilang quadruple A contractor ko, bakit naman sa madaling i-comply, hindi nyo pa i-comply? Hindi ko maintindihan talaga. Ano kaya ang dahilan? Nasanay lang talaga. Ganun. Hindi naman po. Kasi yung mga revisions po kasi yung plano. Hindi po kasi po Revision ng plano, wala pa nga. Nauuna yung construction nyo sa application eh. Wala naman excuse. Papagawa ako ng 4-story building. Kukuha ako ng permit, 4 stories. Okay naman. Tapos ko-construct ko 5-6 floors. Ano yun? Kaya sumunod tayo sa batas. Lalo na ang malalaki dapat sumusunod sa batas. Tama excuse eh. Di naman mahirap. Negosyo nyo yan eh. Buti kung iba yung negosyo ninyo. Maintindihan ko ba? Baka hindi kabisado. Paano hindi nyo kabisado? Quadruple A contractor kayo. Tapos, gagamitin nyo sa politika. Sasabihin nyo, hinaharas. Hindi. Sumunod tayo sa batas. Kahit kaibigan ko pa yan, kahit sarili ko pang pamilya yan, pag hindi sumusunod, kailangan mag-comply. Ayaw mag-comply, matigas ang mukha, kakasuhan namin. Ano gusto niyo mangyari ngayon? Kung hindi ko pa papuntahan. Kung hindi ko papuntahan mismo, hindi pa kayo titigil. Kasi napapuntahan ko na to. Pero kita ng sarili kong mata nung dumaan ako, may gumagawa. Kahit ako mismo tumistigo sa korte, okay lang. Hindi ko talaga maintindihan. Sana makarating sa owners natin. Kasi pinahinto na kayo eh. Hindi pa rin kayo huminto. Hindi nyo nire-respeto ang batas. Huwag nyo akong ako hindi ko kailangan na respeto ninyo. Pero respetuhin yung batas. Pangalawa, ang pamahalaan natin. Kasi may notice na eh. Nasabihan na kayo. Buti kung patulog-tulog kami, hindi namin pinapansin. O sige, ibang kaso yun. Pero hindi. Sinabihan na naman kayo. Anyway, yun muna. Sana makarating sa owner natin. Wala tayong pinahihirapan. In fact, ako na nagsasabi, kung magkaroon kayo ng problema sa building official, kung lehitimo, legal, kumukuha kayo ng permit, nahirapan kayo, ako mismo tutulong sa inyo.
Pero huwag kayong gumawa ng illegal. Maayos naman pagkakan. Naunawaan niyo po, ano? Sige, maraming salamat po. Thank you. Point of order, Mr. Chair. Sorry to interrupt. Hindi po kaya nabanggit na po ni Secretary Bonoan yung tanong po ni Congresswoman Garin sa pagtatanong po ni Congressman Erice. This is just a duplication of the question propounded by Congressman Erice. But I think we have to give her the honor of asking the question. Even if it's a repetition of what was asked Mr. Chair, earlier. what rule did my question violate? May I appeal to our colleagues, magrespetuhan tayo. Kung tiyempo nyo naman, pwede kayong magtanong. I gave that preliminary question because I'm moving to the next question. This is a point of order po. What law Yeah, did I violate in asking a question, Mr. Chair? Hindi na po ba ako pwedeng magtanong? I'm making the Kailangan ba yung tanong ko ay paalam ko kay Congressman Marcoleta? Binanggit ko lang po na natanong na po kasi ni Congressman Erice yung pong katanungan ng ating That's why, Mr. Chair, mambabatas. I mentioned that my questions is in line with the question of Congressman Erice. That's why I'm setting the premise. Let's move forward, Mr. Chair. Sayang ang oras na hinihinto natin ang investigasyon na ito. If the premise was laid already, why do we have to repeat it? Because, Mr. Chair, I have my time. I'm laying down my premises of ano po ba ang kinakatakutan ni Congressman Marcoleta sa mga katanungan ko? Wala po. Then Wala let me po. proceed, Mr. Gusto po Chair. natin It's my mag-move time. forward. The chair will rule, Itirin po natin ang oras. Di po ba? Oras ko po ang kinakain ng mga tanong ko. And Mr. Chair, may I move that my time be sent back to point zero? Yes, let the Deputy Speaker proceed, please. Thank you. The chair has ruled. So thank you very much, Mr. Chair. Balik po ako sa zero at magsimula po ang aking 5 minuto. So Secretary, ulitin ko lang po yung tanong para po madugtong ko. Paano po ba nagsisimula ang paglista ng mga proyekto sa NEP? Sa NEP po muna tayo. Sa NEP po ay nagsisimula po dun sa mga engineering district namin when they consolidate their proposals from all sectors. All the projects that have to be considered in the budget that has been allocated per engineering district, Your Honor. And consultation with various sectors, as I said, is go through development councils, the provincial development councils, and this will have to be elevated actually to the regional development council, where they will propose the regional budget proposal. From the regional budget proposals, this is where we are determine actually the priorities that will be incorporated to the NEP to the allocation for each of the legislative district. So this is where we are going to determine priority include into the proposal. How about, Mr. Chair, dun sa implementation? Sino naman ang nag-oversee ng implementation sa baba? Implementation of projects dependent on the threshold authority that has been given. Let's say, for example, in the district level, Your Honor, they have the authority to implement projects up to 150 million, and up to regional offices, they have the threshold authority to implement up to 400 million euro. In other words, Mr. Chair, correct me kung tama po ba ang tinutumbok natin. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang proposal ay nanggagaling sa baba. After several consultations, umaakyat, napupondohan, nalalagay sa budget. Pero pagdating sa implementation, ang mga proponents ay siya rin ang nag-oversee ng implementation. Tama po ba, Secretary? Ang nag-oversee na implementation, Your Honor, is would be the district. So technically, where it emanated, kung sino ang nag-propose, initially, yun din ang mag-oversee. Yes, Your Honor. In the normal flow of conduct. So kamakailan po, Secretary, ay nakita ko sa news na kayo po ay bumisita sa mga proyektong na-alleged na ghost. Do you confirm this, sir? Thank you, Your Honor. Pwede niyo po ba kaming i-orient kung totoo ba talagang ghost? Sang-ayon sa lumalabas sa balita, totoo bang substandard? And can we have the specifics of this project? Your Honor, when the President
mentioned actually that we have to investigate all the projects that we have furnished him, all the completed projects that we have furnished him. I immediately sent out validation team from the Department of Public Works and Highways to do a what we call present and absent project identification. And thereafter, there has been some reports that there are projects that cannot be located. And there are projects actually. Apologies, sir. Tumbukin na lang po natin yung una yung binisita. Were these projects in Bulacan? Yes, Your Honor. Meron kami. So, ghost pa? Hindi ba totoo? May project na pondohan, na kolekta, pero walang existing? Ganun po ba ang inyong nakita o hindi? What I can now holds Your Honor is actually there are two projects that we have noted that these things are ghost projects. Ibig sabihin, multo ang flood control project na yun. These are projects that cannot be identified, that cannot be Were they paid, located Mr. Secretary? in Bulacan First Engineering. Nabayaran po ba siya, Mr. Nabayaran Secretary? Okay. Yung dalawang project, unahin lang natin ito kasi gusto nga natin makita yung flow. Kanino po nag-emanate ang request na pondohan ang mga proyektong ito? Sang-ayon sa pagbisita ng ating Pangulo, yung dalawang project na sinasabi niyo po. First project was actually financed under the year 2024. Other project is actually financed under the fiscal year 2025 year. Ito po ba ay nanggaling sa baba? Was this proposed from the district or the regional office? Ito po ba ay pinopose ng ating district engineer at inakyat sa opisina nyo na pondohan sa NEP? Ganun po ba? Our record is just saying that it came from the general appropriation. So, Mr. Chair, may I move that we request the Department of Public Works and Highways, whoever is taking over, na tingnan yung flow. Una, paano ito napasok sa GAA? Pumasok ba ito sa NEP? Because what we are seeing here as a perennial problem, yung nag-propose ng project ay siya din ang mag-i-inspect, siya din ang magsicertify, siya din ang magsasabi na bayaran ito. Tama po ba, Secretary Bunoan? Magsasabi ng bayaran, Your Honor, would be the implementing office that supervises. Precisely. Yes, It's the same office that you mentioned. Yung nag-propose, papunta sa central office, papunta sa DBM, at na inoon ng DBM, napunta sa budget, siya rin ang mag-i-implement, siya rin ang mag-go signal. So the power rests in a single office or a group of people. Tama po ba? Yes, Your Honor, if the project emanated from the National Expenditure Program. So, Mr. Speaker, Mr. Chair, dugtungan ko lang po, kasama lang itong mga binisita ni former Secretary Bunoan, kasama yung ating Pangulo. Yung pong sinabi niyong Barangay PL, Baliwag, Bulacan, ito po ba ay ghost din? This is one of the projects that I mentioned. Ano po yung parang merong flood control na parang ginaganong-ganon ni Presidente? Yung semento na kaya niyang durugin sa kanyang mga kamay ang semento. I would not know if the project that referring to project. The one he mentioned, substandard. Magkasama kayo, I just saw it in the news, sir. I was not with the President that visit. Oh, okay. So, Mr. Chair, my next question, in these two ghost projects that you are referring, meron pa po bang iba or wala na? Sa pagkakaalam nyo? Under investigation. Okay. For the first two ghost projects, proven to be ghost,
Sino-sino po ang contractors? Project in Barangay Pani, YM Construction. Both of them, both projects are. And what were your actions, Mr. Secretary? After that visit and when the President gave you a directive, ano po ang naging action nyo? My directive was actually to issue the preventive suspension of all the first. Will you agree with us in saying, legislative-wise, kailangan siguro lagyan ng safety measures na yung proponent sa baba ay hindi rin siya ang magiging implementer? Tama po ba? Yeah. Next, Mr. Speaker, Mr. Chairman, dun po kapag inakyat na after DPWH, saan po pumupunta ang proposal? Anong opisina po? Pagka na-consolidate na po namin, Your Honor, I think submitted the Department of Budget and now then all the National Expenditure Program of Government. Does the DBM vet or chine-check ba ng DBM yung lista na sinusubmit nyo? Kagaya ng, napunduhan na pala ito nung nakaraang taon, hindi na ito pwedeng punduhan ngayon. Ginagawa ba ng DBM yon? I am not sure, Your Honor, but I have not experienced things that they would call our attention. So what you submit to DBM, they take it hook, line, and sinker? Kasi sa pagkakaintindi ko ay tinitingnan nila ito. Well, Your Honor, I think consolidate projects with that in the budgetary allocation. And who encodes, Mr. Chair? Sino po yung naglilista officially? Kino-computer ba yun? Mano-mano ba? Or meron bang sistema ang DBM or ang DPWH para mapasok? And I think seeing the situation, Mr. Chair, ang nakikita ko po ay si Yusek Cabral, who's charged of planning and IT, would know a lot of things in so far as this is concerned. Tama po ba? Tama po, Your Honor. So may I request very briefly, Yusek Cabral, if you can update us, appraise us, paano po, saan nanggagaling yung listahan na nasa NEP? Before responding, last 30 seconds, Your Honor. Yes. Please proceed. Your Honor, Mr. Chair, pagdating po ng regional budget proposal, nagre-rely po kami doon dahil yan po ay vetted ng mga regional offices at ng district engineering offices. Prioritize po yan, rank, according to their priorities. Ini-encode po namin sa central office based on the ceiling threshold. Chine-check po yung mga location, kung tama, kung tama yung placement sa program, activities and projects. At tinitingnan din po namin kung ito ay nasa menu. And as Undersecretary for Planning and IT, this falls within the gambit of your office. Yes, Your Honor. So ang tanong ko next ko na tanong kay Yusek Cabral, meron ka bang ipinapasok o yung opisina mo, meron bang isinisingit sa listahan ng mga proyekto na hindi nanggaling sa baba? So lahat ng nililista mo dyan ay nanggagaling sa district engineer. Regional budget. And you're under oath, Madam Yusek. What if we can show you that in the previous budgets, including in the proposed 2026 NEP, ay merong mga proyekto na hindi nirekomenda ng district engineer, ng regional director, pero paglabas ng NEP sa DBM ay may mga nakalista na? Your Honor, we have to check on the origin of the project if you can give me the list of project. So ang next ko na tanong, Mr. Chair, last two questions. Last two questions. Okay, last two questions. Yeah. Bakit po, dati-rati kasi sa tagal ko sa gobyerno, kapag merong proposed project, lumalabas dyan, okay, project 1 proposed amount is, let's say, 20 million. Yung iba, 50 million. Yung iba, 100 million. Yung iba, 100
Bakit tila itong mga nakaraang mga taon, maybe for the past 5 years, bakit merong mga project, hindi na siya 50, nagaging 47.5 million, 48 million, or yung 147, para ba siya nagiging kontrasernyas yung amount na nakalagay sa mga project? So, as head of planning, how did you determine this cost? Na kung rati-rati ang project ay 50 or 100 million or 150 million, merong mga ganon, pero merong kang mga nakikita, uniform 147 million, pa naman 48.5 million, and it's spread in specific areas, but all over the country. How would you comment on of the... So, but how do you determine it? It comes from the office. Paano nyo po kito-compute yun? So, yun ang kanino po nanggaling ang computation? Budget po. So, Mr. I'm just going to go on my second round and put last question because Secretary Bonoan might go. Check yung binisita nyo po, yung anong daan po yun, yung Baguio. The President visited a project Baguio, or in area was that? Meron kasi siyang sinabi doon na Rocknet. When did you start, Mr. Secretary, this kind of projects? Which project, Your Honor? Rocknet? Itong nagpo-fall in that gambit of rocknetting, however, whatever you call that. Kasi nakita ko kasi dun sa balita, when you were being interviewed, or parang si Pangulong Bongbong Marcos atay nagsabi, pinahinto na ito. Bakit binalik? So that's why in aid of legislation, we know how this works. Kasi mamaya itong flood control, tatahimik ulit tayo. Kung walang nagbabantay, ibabalik ulit. Kaya medyo hindi na maingay ang tao, ibabalik ulit. So if we need to nip it at the bud, dito sa rocknetting, very clear kasi yung paulit-ulit na statement, hininto na ito. Bakit binalik? Can you give us a quick summary of how that happened? When did it start? When was it suspended? Kailan siya binalik? And maybe a rundown of all the allocations spent on similar projects all over the country on an annual basis. Your Honor, I can only at this point in time say when we stopped actually the implementation of rocknetting, I issued a department order to stop the use of rocknetting unless it is technically justified and technically evaluated by the central office, Your Honor. That was, if I'm not mistaken, this was in late 2023, Your Honor, the President instructed me to stop the use of rocknetting and traffic safety You devices. stopped it on year 2023. 2023. Kailan po siya nagsimula, sir? Long before, I understand, Your Honor. Approximately what year? Maybe Mr. Cabral can appraise us? Please wrap up, Deputy Speaker. I think during the past administration, Your Honor. Sorry, may I hear you again, sir? I think this was started during the past administration, Your Honor. Para hindi po tayo mamalisyahan, let's work on an annual. Is it like, was it 2010? No. I'm sorry, Your Honor. 2013? I will not be able to. 2016? Yeah. Mr. Chair, I signify my intention to go on the second round. And in closing, may I move that the Department of Public Works and Highways furnish us the total amount spent on, what do you call that project? Is rocknetting, Your Honor. Rocknetting on an annual basis from the time it started up to the time it was suspended and up to the time it was brought back again. Can we get the commitment of the DPWH? We'll have to drill down po and ask the regional offices and yeah, but can you give us that data? We'll provide you. Okay, and my next motion, Mr. Chair, I move that the DPWH be requested to
to give us a copy of how the broken amounts have been reached to. Na yung dati-rati ang project ay 50 million, 100 million, 150. Merong mga iba doon na tila nasisingit na ang nakalagay ay 147 million, example, or 49 million. At tila repeatedly happening in the same areas. So can the Honorable USEC again give us the basis of that computation and the basis of allocating this in the respective areas? Yeah, thank you very much, Mr. Chair. I yield to the next interpolator. Mr. But Chair. please Mr. Chair. the second round. Mr. Chair. Yes, Mr. before giving the floor to Congressman Chanco, Secretary Bonoan will be going to his turnover at the department, so you will have to excuse him at this point. Yusek Cabral and other Yusecs will stay behind to answer the questions of the members. All right, thank you. Thank you, Secretary Bonoan. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, may I interject as to this very important, just one question. This is in relation to the... To whom po? Who are you going to ask the question? No, our one contractor, it's in relation to what Secretary Bonoan said a while ago. This is connection to what Secretary Bonoan said a while ago. As to the question of the congresswoman from Iloilo. Just one question, Mr. Chair. Wait, but let Secretary Bonoan leave first. Yeah. Pwede na? Very quick. Just one question because Congressman Chanco. Yes. Very quick. Mr. Chair, made this representation no, if SYMS, as mentioned by Secretary Bonoan, as to the Ghost Project in Bulacan, are they around? They're absent. SYMS? SIMS is absent. SIMS is absent. All right, that's all, Mr. President. Thank you. Congressman Chanco, you have the floor. Okay, Mr. Chairman, kanina po pinag-uusapan yung insertion, tinanong po kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget at kung ano yung mga naipasok. Kaya po, pabor sana ako dun sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee, wala pong naibigay na report. No? And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000. No? Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. Ang point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa NEP ng ibang mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po pinababa sa distrito directly? At ang makakasagot lang po yan si Congressman Saldico. Okay. Next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing? Hindi, sa next hearing. We have to discuss it. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung house at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng house kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga SIMS construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it under oath. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers
who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Hindi, kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay, Chair. all right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, may magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair. Pero sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siya magpumarap, di ba? Di tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. I think Mr. Chair, point of order. Yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. May we delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as moro-moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Mr. Chair, just coming it from the members of the committee and saying that it is moro-moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will abide by the decision of this committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Santos. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please? There's no problem in making a motion, but as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated? Right. Thank you for your response. Congressman Chanco, please. No further questions. Thank you, Congressman Chanco. Next to interpolate is Chairman Joel Chua. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. My question will be, I would like to address my question to our resource person, Engineer Henry Alcantara. May I know if he is present? May I know if nag-take na po ba siya ng oath? Yes. Nakapag-take na po ba kayo ng oath? Mr. Alcantara has taken his oath. Okay, You may thank proceed with the questions, Chairman Chua. Thank you. Mr. Alcantara, are you an engineer by profession? Yes, Your Honor. Thank you. Taga saan po kayo, Mr. Alcantara? I'm from Bulacan po. Saan po Your sa Honor, Bulacan? Mr. Chair. Saan po sa Bulacan? I'm from Bukawi, Bulacan po. Bukawi po.
Pwede ko po bang malaman kung kailan at kung saan po kayo nagtapos ng inyong engineering course? Graduated from University of Santo Tomas po. UST. Yes po, Your Honor. So, kayo po, kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa DPWH? 1994 po, Your Honor. 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako, job order. Ang item ko po ay laborer 1, naging laborer 2, naging engineer 1. Every 6 months po because I was a casual employee at that time. So at present po, ano po ang inyong posisyon ngayon? Before po ako ma-relieve, I was appointed as OIC, Assistant Regional Director sa Region 4A po. ARD, Assistant Regional Director po. Sa Region? 4A po. 4A. Pero bago po ito, ano po yung naging posisyon po ninyo? I was a former District Engineer Bulacan First, DEO. First District? Yes po, Your Honor. So sakop po ninyo yung Baliwag at saka yung Palumpit? Yes, Your Honor. So bago bilang district engineer, ano po yung inyong scope of work? Ang scope of work po ay to manage and to implement the projects po. Manage po. More on management, sir. So, kasama po ba dito yung pagpaplano? Yes, sir. But there's sections involved in the planning po. Okay. So, hanggang sa pag-release po ng pondo. Tama po ba? Up to the payment. Yes, Your Honor. Up to the payment? Yes, Your Honor. Okay. Thank you po. So, nasa kapangyarihan po ninyo yung pagpaplano, pagbabudget, tsaka pagbabayad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay, thank you po. So, Mr. Chair, pwede ko po bang ipakita dito yung, ito po, yung Department Order number 42, kung saan nakalagay po dito yung trabaho po ng District Engineer. Ayan po, nakalagay po dito na the District Engineer of the following District Engineering Office are authorized to approve plans, POW, and ano ba yung POW? Program of Works, Your Honor. Program of Works, and ABC. Ano po yung ABC? Approved budget for the contract. Ano po? Approved budget for the contract. Approved budget. Approved budget of the contract, as well as procure and implement project costing 100 million pesos. Now, ito pong 100 million pesos, di po ba tinaas na po ito? Yes, Your Honor. So magkakano na po ang threshold na hawak po ninyo? 150 million po. So 150. So meaning to say, lahat ng project na worth 150 million pababa, kayo po ang nagre-release ng pondo. Tama po ba yun? Hindi po kami ang nagre-release, Your Honor. I mean, nagbabayad po sa project kami po. Kayo po yung nagbabayad, tama yes, po? Yes, Your Honor. Alright, sige, tama po. Okay, so, siyempre po, habang ito pong project ay ginagawa, kasama po sa trabaho ninyo, ang inspeksyonin yung nasabing proyekto. Tama po ba? Your Honor, somehow, nag-inspect po ako ng project. Somehow? Ganito po, if I may allow to explain, yes, please. Your Honor. Pakipaliwanag po sa amin. Meron po kasing project in charge. Meron po tayong project engineer in charge of the implementation of the project. Meron po tayong section implementing the projects. They are the sections implementing all the projects, Your Honor. Pero lahat ng project dapat tinitingnan mo rin kahit papaano. Tama yes, po ba? Yes, Your Honor. Okay, thank you. So, sa dulo, siyempre, bago tayo magbitaw ng bayad or payment, siyempre, meron po dyan tinatawag na final inspection. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, ginagawa mo rin po ba itong final inspection bago ka magbayad? There is a team that's assigned to be the inspectorate team. They are the one who will inspect the project po, composed of the different section chiefs and
as head of the inspectorate team is the Assistant District Engineer, Your Honor. Okay. Engineer, may pakikita po ko sa inyo, Department Order Number 99. Ito po. Dito po nakalagay po dito, the certificate of completion shall be issued by the District of Engineer in the case of project implemented by the District Office. So, sino po nag-i-issue ng certificate of completion? Kayo po? Yes, Your Honor. Okay. So, bakit po kayo mag-i-issue ng certificate of completion kung hindi po ninyo in-inspection ito? Na Your ito Honor, pong project na to ay tapos na. Your Honor, it is the attachment of the certificate of completion is based on the certificate of final inspection conducted by the team. So, ang ibig po ninyo sabihin, nagbe-base lang kayo ng pag-i-issue ng certificate of completion base sa attachment at hindi po base sa inspection na ginawa po ninyo. Yes, Your Honor, because I presume... So, lahat po ganun na ginawa ninyo? Kahit na isa, wala po kayong tinignan? Meron naman, Your Honor. Meron naman? Yes, Your Honor. So is it safe to say na siyempre, dahil tinitignan ninyo yan, pag nakita ninyong kumpleto, i-release niyo yung certificate of completion. Pag may nakita naman po kayong defect, hindi muna ninyo i-release yung certificate of completion at patatawag ninyo yung contractor para remedyohan to at ayusin. Tama po ba? Your Honor, the process po I just want to explain po, Your Honor. Meron po kaming team na nagva-validate doon po sa mga defects po na bago po inspeksyonin ng final inspection team, sila muna po ang magbabalidate po ng mga defects if ever meron po. So hindi po ninyo tinitignan lahat? Hindi, Your Honor, hindi po. So basta issue lang kayo, naniniwala kayo dun sa papel na binigay sa inyo na kompleto, kaya mag-i-issue na lang kayo. Yes, Your Honor. There is a presumed regularity of the documents presented to me, Your Honor. Okay, sige, pagbibigyan po kita dyan. Mr. Chair, alam po ninyo, yung sinasabi po kasi ni Engineer Alcantara ay hindi po masasabi natin na hindi po ito maliit na bagay. Kasi po, napakabigat po ng kanyang responsibilidad. Once he certifies, mag-release na po ng payment, yung pera. So, yun po yung nagiging basis, yung certificate po niya, yun po yung nagiging basis ng releasing po ng payment. Kaya, alam po ninyo, no less than the good president went to Bulacan personally to visit the project. At ang ating pong Pangulo mismo ang nagsabi na substandard daw po itong proyekto. Ito po yung release po ng inquirer at sinasabi po perfect example of abuse. Ito po ba under po ng engineering district ninyo? Yes, Your Honor. Now, so, nare-recognize po ninyo itong proyektong to na binabanggit ng ating Pangulo? Hindi ko po masyadong matandaan, Your Honor. Hindi mo na masyadong matandaan. Okay. May papakita po ko sa inyong kontrata, Mr. Chair. Mr. Chair, next slide please. Meron po ditong kontrata, contract agreement between DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Next slide, please. Next slide. Before proceeding to the next slide, I think we have to make a record. Ayan na po. Ito po. Pakinggan po muna natin itong video ng ating presidente. Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala.
wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. If you know, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed, I'm angry. Ano pong comment po ninyo dyan, Engineer? Yes, tama naman po ang Pangulo. It's really disappointing. At ako rin po mismo, bilang district engineer, I was really surprised by the findings of the President because if I may explain to you... Kapatid po kayo, nagalit din. Yes, sir. Paano pong galit? Galit na galit din kayo? Yes, sir. There was instances after the, I think that is August 7, 5 p.m. Pinatawag ko po yung mga dating kasamahan ko and I asked the district engineer at the time, who is my former assistant district engineer, and the section chief implementing the project. Sabi ko, why it happens? Because all your signatures attached on the documents. So hindi po kayo yung nag-implement nun? Hindi po kayo yung district engineer at that time? Actually, sir, kalahatian lang po ang inabutan ko ng final payment. Hindi po ako nag-final payment po. Okay, sige. May pakikita po ko sa inyo. Isa pong yung contract agreement po. Ito po. Between the DPWH and Sims Construction Trading worth magkano ba ito? 55 million. 55,730,000. At yung po sa baba, mayroon po nakapirma dito in the name of Henry Alcantara. Sino po itong Henry Alcantara na nakapirma po dito? Ako po, Your Honor. Okay. Pirma po ba ninyo ito? Would you confirm that this is your signature? I think yes, Your Honor. Okay. So, nung time na, ito yung pinakita po natin kanina, ito po ba yung project na, yung kung saan galit na galit si Presidente, at kayo rin mismo galit na galit, sabi ninyo? Yes, Your Honor. Okay. So, ito po yung kontrata nun. Tama po ba? Yes, Your Honor. Alright. Thank you. Sabi po ninyo, hindi po ninyo galit na galit kayo. In fact, hindi nyo kalahati lang sa inyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. At pwede pong next slide yung bayad. Ito po. May pakikita po ko sa inyo. Ito pong ito po yung Sims Construction Trading. So, ito po yung OR kung saan nabayaran yung Sims Trading in the amount of magkano to? Initially, 50 Initially, 43 million at yung pangalawa pong OR bilang second and final billing, yun po yung balanse. So, ibig sabihin, nabayaran po sila. Tama po ba? Yes, Your Honor. I think. So, paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Teka, sino po? Certification? There is a documents that's the basis of the accomplishment in the public works, and that is statement of work accomplished, signed by the project engineer and the implementing section po. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna?
Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin everyday at napakarami pong ginagawa. Sabi ko nga po sa inyo, ako naman po yung nag-i-inspeksyon. Natapat po siguro itong mga project. We have, I think, 500 plus projects this 2025. The previous year is around 480 projects. Sige po. All in all, not only flood controls but roads and buildings po, Your Honor. Sige po. Meron pa po ako isang proyekto na ipakikita po sa inyo. Next slide. Next slide, please. Ito po yung Bulusan Kalumpit. Na ang metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay ito, na-inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos, hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga, hindi lang ito may butas, ano? Ika mo, meron pa. Butas-butas pala itong dike na ito. Dapat buo ito, dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection. Dahil yung bakal na nandun sa loob, parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig, tubig sa ilalim naman. Dumadaan, pumapasok ang tubig. Tignan naman ninyo. Kailan last time na umulan dito? Na malakas? Yung bagyo. Yung last time yung bagyo. Yung mga habagat po. Yung habagat dito. Hanggang ngayon. Nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Tayo lahat, puro parang swamp na ito, hindi na puro tubig lang ang makita mo. Kaya dapat yan po. Familiar po ba kayo dun sa project na yan? I think it's in Kalumpit, Your Honor. Kalumpit. Tama po kayo. It is worth 96.4 million river protection structure in Bulusan, Kalumpit, Bulacan. So, ito po yung contract agreement po. May pakikita po ko sa inyong contract agreement. Ayan po, yung contract agreement between the DPWH, duly represented by Henry Alcantara and St. Timothy Construction Corporation. Dun po sa next page, may pangalan na naman po muli na Henry Alcantara at sa ibabaw po nun may pirma. Do you confirm that this is your signature? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Next. Tanong ko po, ito po ba yan nabayaran? Yes, Your Honor. I think nabayaran po. It's my... Saan napunta yung pera? It was paid to the contractor, yes, Your Honor. Meron pa po ko isang pakikita sa inyo. So, another project. Ito pa po. Meron doon sa kabilang dulo, hindi masyado mapuntahan kundi tayo magbangka. Nandyan sa kabilang dulo, butas na naman, hindi nakanait. Pero nagkaroon yan, nasira? O hindi po, never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Eto na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, eto na naman yung quality. Madaling makita. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang nandyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa... Tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge.
Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Para hahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, wag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Okay, sige, thank you. Yes, sir. Yan, sabi po ng Presidente, ito na naman, same thing. Ano po masasabi po ninyo dito sa proyektong to? Ito po ba under na naman po ng inyong jurisdiction? Yes, Your Honor. Okay, so ano po masasabi po ninyo dito? I do believe, Your Honor, there is a person in charge of everything when it comes to quality. There is a section checking about the quality of materials to be used on site, Your Honor. So dito po, galit din po kayo? Yes, Your Honor. Galit na galit din po kayo? Yes, Your Honor. Kita, galit na galit pa po kayo niyan, ha? O, may pakikita po ako sa inyo na kontrata. Same thing. Ito po yung kontrata, this time under ano ba ito? Wawaw Builders. At doon po sa kanan po, meron pong signature sa taas po ng pangalang Henry Alcantara. Do you confirm that this is your signature? Yes, Your Honor. So ito po ba ay nabayaran na rin po ba to? I think, Your Honor, nabayaran po. Sa tingin po ninyo, nabayaran na? Yes, Your Honor. Okay. So, at kayo rin na nag-issue ng certificate of completion? Kasi di naman po mababayaran kung hindi naman po kayo mag-i-issue. Hindi ko wala po ma-recall, Your Honor. Eh di po ba kanina pinakita na natin na may authority na mag-issue ng certificate, eh yung district engineer, di po ba kayo yun? Yes, Your Honor. O, so di kayo nga po nag-issue ng certificate of completion? Your Honor, if I may explain po kung okay lang sige po. Sige po, sige po. Actually po, ang payment po ng office to the contractor is through LDAP. Bank to bank na po kasi yun. Ang dumadating po sa akin ay LDAP. Pero sino pong pumirma ng certificate of completion? Ako po, Your Honor. Oo, ikaw. So, yun lang po. Yun lang po. Okay po. That's all, Mr. Chairman. Mr. Chair. Mr. Chair. Chairman, just interjection. Okay. Sige po. DS Cohun, please. And then, Chairman Momo. Mr. Chair, in line with the questioning of the Honorable Chua, gusto ko lang tanungin si Engineer D. Alcantara. D, nakita mo yung mga projects na dinescribe ni pinakprinisinta ni Congressman Joel Chua? Yes, Your Honor. Do you believe you are responsible for that? Actually po, ang negligence on my part, namin po may kakulangan ako dahil I did not personally go to... Do you believe you are responsible for that? The Ghost Project na sinabi ng Presidente, yung mga kakulangan sa mga materyales, sa kakulangan ng mga delivery ng supply ng materials, do you believe you are responsible for that? Yes, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.